Magandang araw po sa lahat, mga katoto, mga kapulido. Ngayong Hunyo 6, 2024, nais kong ipaglingkod po sa inyo sa tulong ng Panginoon ang pamagat na pigain natin ang bawat mga ngaral, lalo na po ang mga nagpapakilalang di umano'y mga apostol, mga sugo ng ating Panginoon. Kaya ako'y umaasa na ating subaybayan, ating pag-aralan mabuti, at tayo po ay mag-like kung tayo po ay mayroong mga komento. Huwag po tayong mag-atubili, mga giliw po naming taga-subaybay. Inuulit ko po na ang pamagat ng ating pag-aaralan ngayon ay pigain po natin ang mga ngaral. Narito po ang tawag dito, dalayap. Ibigay ko po ang halimbawa, kunin po nating halimbawa ito. Pagka piniga po natin, meron pong lalabas dito na kanyang katas at ito ay maasim. Kaya kung ito ay dalayap, huwag po nating asahan na ang ilalabas dito'y katas ng mangga o kaya duhat o anumang mga prutas. Bakit ko po ibinigay na halimbawa dito? Bakit po natin pipigain? Para ating mapagsawsawan, mapakinabangan ang katas nito, yung asim nito, Gaya po sa mga maraming mga tagapangaral, nagpapakilalang di umano'y tunay na iglesia. Gaya po ng aking in-upload sa nakaraan, na ang kailangan po nating pagkaing sariwa, pagkaing hindi po matagal nang naka-stock sa freezer o kaya pinapainit-painit na lang. Katulad ng mga kinaugalian at ito'y ugali pa, ito'y patakaran pa, ito'y panuntunan pa. Ito pa ang paraan ng maraming mga tagapangaral na paulit-ulit na lang yung mensahe, paulit-ulit na lang ipinaiinit. Kaya ang isang matalino o ang isang maselan, yung kanyang tira dito itinatapon na lang eh. Kaya ang isang maselan hindi basta-basta kumakain sa anumang mga bangketa sapagkat hindi natin alam kung ang kanilang ginamit na mantika o ginamit na mga pangsangkap o yung mga karne, baka double dead po yan. Kaya maging maselan po tayo, katulad po sa espiritual, lalo na po sa espiritual. Maging maselan tayo, maging mapag-observe po tayo. Pigain po natin ang kahulugan. Magtanong po tayo, saliksikin natin. Bakit? Sapagkat ang nagtatanong, ang nagsasaliksik, ang kahulugan po niyan, mga giliw po namin katoto, ay nagmamalasakit, meron siyang malasakit sa kanyang kaluluwa.
Lahat tayo ay sumasampalataya, darating ang panahon. Pagka ikaw ay naging masunurin sa kautusan ng Panginoon, may gantimpala ang buhay na walang hanggan. Bakit kailangan po nating pigain ang mga tagapangaral? Bakit kailangan po nating pigain? Bakit kailangan po nating saliksikin? Bakit po kailangan nating mapagtanong? Bakit kailangan maging maselan tayo? Bakit kailangan na ipagmalasakit natin ang ating mga kaluluwa? Pakinggan po natin ang pahayag dito po sa Roma 10:15. Ganito ang sinasabi o ang tanong ng apostol na si Pablo. Pakinggan po natin ang pahayag dito sa Roma 10. Magpasimula po ako sa 13. 10:13. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Sapagkat ang lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Kaya ang pahayag po sa atin, ang lahat anya ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon, mga liligtas. At paano silang magsisitawag kung hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang sasampalataya na walang mangangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Sa makatwid, mga gili po naming mga taga-subaybay, mga katoto, paanong ang lalabas dito sa dalayap hindi naman duhat? Paanong makakakuha tayo ng matamis dito hindi naman ang inilalabas ay matamis kundi maasin. Kaya ang tanong ng apostol na si Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Kaya napaka-importante po. Hindi lahat po ng nagsisipangaral, hindi lahat ng nagtuturo, hindi lahat ng nagbabasa ng mga banal na kasulatan ay mga inutusan ng Panginoon. Kaya mahalaga na pigain po natin. Magtanong po tayo, ipagmalasakit po natin ang ating mga kaluluwa. Katulad po nito, batayan po nila yung 10:13. Ang pahayag dito, sapagkat ang lahat anya ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mga liligtas. Pero mayroong pahayag ang ating Panginoon sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Sa makatid, magkasalungat. Hindi po magkasalungat. Kaya mahalaga na pigain natin. Mahalaga na makuha natin yung lasa.
yung kailangan nating sustansya. Ano ang ibig sabihin ng salita ng Panginoon na lahat ng nagsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas? Lahat ng mga anak ng Panginoon na nakinig sa mga sugo ng Panginoon, lahat sila na masunurin. Pagkatatawag sila, maliligtas sila. Pakikinggan sila ng ating Panginoon. Kaya hindi lahat. Hindi pagka ang tao walang malasakit sa kanyang kalwa, yung kanilang katwiran kahit saan, ay okay. Hindi po okay yun. Ang katunayan, sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon. Kaya ang pahayag ng apostol na si Pablo, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga isinugo? Kaya yung mga taong nagtatago dahil sa may kaso, maniniwala po ba tayo na mga inutusan ng Panginoon? Kaya yung mga nagsisipangaral na nagsasabing hindi na raw o wala na raw na dead demon possessed sa panahon natin ngayon, bakit nagawa ng isang bantog na di umano'y tagapangaral, nagagawa ng hindi ayon ng labag sa kalooban ng Panginoon? At sa panahong ito, kasalukuyang hinahanap meron namang tagapangaral na ang sabi nang dahil sa nagsimula siya dito sa Pilipinas, nakarating sa ibang bansa, sa iba't ibang bansa, katuparan ng pahayag ng Panginoon. Bakit pumunta sa iba't ibang bansa? Meron siyang tinatakbuhang kaso. Ia-apply mo. Sasabihin mo sa iglesyang itinataguyod mo, iyan ang katunayan na totoo dahil nakarating sa iba't ibang bansa yung mayroong kaso na nagtatago para hindi mahuli, pumunta sa ibang bansa. Mga giliw po namin katoto. Kaya ang pahayag ng apostol na si Pablo na ipinahintulot ng Panginoon na mapasulat sa mga banal na kasulatan, ang tanong ng apostol, paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Tama po. Kaya reading between the lines doon sa tanong ng apostol na si Pablo, naroon ang sagot. Wala pong authority, walang karapatan. Hindi totoo yung sinasabi niya. Sinasabi nila na sila'y mga sugo. Walang lalabas na tamis. Kaya mga giliw po naming taga-subaybay, halimbawa ang isang taga-pangaral, sinasabing walang nadedemon possessed sa panahon natin. Tanungin natin, meron bang Church of Satan? Ikaw ba'y naniniwala sa Diyos yan? O sa Diablo yan? Bakit nagkaroon? Na-possess nga sila eh. Kaya patuloy lang po tayong mag-subscribe sa paghahayag ko ng mga sariwang mensahe, mga napapanahong mensahe. Kailangan ang pagkaing espiritual, kailangan sariwa, bagong luto, hindi pa ulit-ulit, hindi yung naka-stock. Ang kailangan po natin, yung
inire-reveal ng ating Panginoon na ayon sa mga banal na kasulatan. Kaya ibinigay ko pong halimbawa itong dalaya para makatch up po ng marami. Anuman ang kanyang lahi, anuman ang kanyang inabot na pinag-aralan, ay maiintindihan po niya. Ang lalabas na dagta o katas nito, maasim, hindi matamis. Kaya paanong lalabas dito ang matamis? Dalayap ito. Katulad ng paanong magsisipangaral ang mga ito, hindi naman sugo. Ganun lang po yun. Kaya hanggang sa muli, subaybayan po natin at mag-like po tayo, mag-react po tayo kung tayo po ay mayroong mga katanungan para lalong magliwanag yung ating pinag-aaralan. Kaya please mag-subscribe po tayo, i-share po natin ito sa ating mga mahal sa buhay para makasama po natin sa pagsasaliksik, sa pagtatanong, sa pagpiga, para makuha po natin yung sustansya na ibig ng Diyos na makatch up po natin, maintindihan natin. Hanggang sa muli, ang dalangin ko po, ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumaating lahat. Muli, magandang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay.